Sa marangyang distrito ng Bandra, Mumbai, nakatira si Rajesh Sharma, isang batikang IT expert na kilala sa kanyang talino at propesyonal na reputasyon. Sa mata ng lipunan, perpekto ang kanyang buhay. Magandang karera, maginhawang pamumuhay, at isang asawang si Priya na tila kumukumpleto sa larawan ng kanyang tagumpay. Ngunit sa likod ng perpektong larawang nakikita sa labas, isang nagkukubling lamat ang tuluyang babasag sa kanilang relasyon. Sa simula, puro lambingan, tawanan at mga pangakong hanggang sa muli. Ngunit nang dumating ang mga gabi ng pagtatalo, mga tanong na walang kasagutan at mga paratang na walang ebidensya, doon nagsimulang mabiyak ang tahanang dati puno ng pagmamahalan. Hanggang sa isang araw, ang init ng pag-ibig ay napalitan ng galit at panibugho. At sa dulo ng lahat, isang tanong ang naiwan. Paano nga ba mapapatunayan ang katapatan sa taong ayaw maniwala sa iyo? Dahil sa labis na selos at sugatang ego, nagdesisyon si Rajesh na gumawa ng bagay na hindi na mababawi. Ito ang kwento ng isang pagsasamang unti-unting winasak ng selos. Selos na walang pinaguhugutan, pero naging apoy na unti-unting tumubok sa tiwala, sa pagmamahal at sa katinuan. Ang Bandra ay isa sa pinakamaunlad at upscale na distrito sa Mumbai sa India. Dito matatagpuan ang modernong gusali, mamahaling kainan at mga high-end na butik. Kilala rin ito bilang tirahan ng ilang Bollywood stars at mayayamang negosyante. Kaya't hindi nakapagtataka na maraming luxury apartments at malalaking bahay ang makikita dito. Sa kabila ng pagiging moderno, nananatili rin ang halina ng Bandra dahil sa mga kolonyal na gusali, simbahan at makukulay na street art na bumabalot sa ilang bahagi ng lugar. Ang Bandra Bandstand at Carter Road Promenade ay paboritong pasyalan ng mga tao para maglakad, mag-jogging o magpahangin sa tabing dagat habang tanaw ang Arabian Sea. Sa lugar na ito, naninirahan ang mag-asawang si Rajesh at Priya Sharma. Parehong maganda ang kanilang trabaho, kaya hindi naman nakapagtataka kung bakit kaya nila ang lifestyle sa Bandra. Isang IT expert si Rajesh sa isang malaking kumpanya sa Mumbai. Kilalang respetado sa trabaho dahil sa kanyang husay at taglay na karisma. Nag-aral siya sa University of Mumbai kung saan niya nakilala si Priya. Naging kaklase niya ito na kumuha din noon ng kursong computer science. Tulad ni Rajesh, matalino din si Priya, bukod sa maganda, mabait at palakaibigan nito. Madalas silang magkita sa library para mag-aral, kaya naging malapit ang dalawa at hindi nagtagal ay nagkaibigan. Madaling nahulog ang loob ni Priya kay Rajesh dahil sa magagandang katangiang nakita ni Priya sa kanya. Gwapo, simpatiko, matalino at may sense kausap. Mga katangian na kahit na sinong babae ay magugustuhan. Pagkalipas ng 4 na taon, tumibay ang kanilang relasyon at nagsimulang mangarap na magsama ng habang buhay at bumuo ng sarili nilang pamilya. At noong 2018, ikinasal sila sa isang engrandeng seremonya. 3 araw ng kulay, musika at tradisyon. Sa unang araw, ang engagement ritual na puno ng sayawan. Sa ikalawa, mga kantahan at handaan na parang piyesta. At sa ikatlo, ang mismong kasal kung saan dinaluhan sila ng halos 800 bisita. Para sa lahat ng nakasaksi, sila ay larawan ng perfect couple. Gwapo at simpatikong groom, maganda at eleganteng bride. Para sa dalawa, ang araw na iyon ang simula ng katuparan ng kanilang pangarap at hudyat ng simula para bumuo ng sarili nilang pamilya. Matapos ang kasal, lumipat sila sa Bandra, isang apartment na may glass windows na tanaw ang dagat ng Arabian Sea.
Sa gabi, mula sa kanilang balkonahe, makikita ang mga ilaw ng mga restaurant at ang mga barkong dahan-dahang gumagalaw sa baybayin. Sa umaga, si Priya ay pumapasok bilang systems analyst sa isang malaking kumpanya, habang si Rajesh ay abala bilang IT expert. Sa paningin ng kanilang mga kapitbahay at kaibigan, isa silang power couple, mayaman, maganda at masaya. Subalit habang tumatagal ang kanilang pagsasama, unti-unting nararamdaman ni Priya na para bang sinisikil ni Rajesh ang pag-unlad ng kanyang karera. Hindi kasi naging maganda ang tugon nito sa kanya nang ibalita niyang may nakaambang promotion na ang kanilang kumpanya para sa kanya. Hindi man direktang tumutol, wala siyang nadinig na suporta mula kay Rajesh. Sa halip, hindi panghihikayat ang mga sinabi nito kundi puro pag-discourage dahil mauubos daw ng bagong posisyon ng kanyang oras na dapat sana ay inilalaan na lamang niya sa pag-aasikaso sa bahay. Ayaw niyang umangat ang karera ni Priya sapagkat para sa kanya, banta ito sa kanyang pagkalalaki. Paulit-ulit niyang ipinaparamdam na ang lugar ni Priya ay nasa bahay, hindi sa opisina. Unti-unting nasakal si Priya. Nawalan siya ng hininga sa loob ng perpektong mundong itinayo nila. Kaya nagdesisyon siyang humanap ng lugar kung saan siya magiging malaya kahit kaunti lang. At natagpuan niya iyon sa Elite Fitness Center, isang high-end na gym sa puso ng Bandra. Sa unang araw pa lamang ng pagpunta niya dito, naramdaman niya kaagad ang kalmadong mood ng lugar. Nakaka-relax, nakakawala ng stress. Pagdating niya ng bahay, halata kaagad ni Rajesh ang magandang mood ni Priya pero hindi nito nagustuhan na late na itong nakauwi. Kaya pinaalalahanan niya ito sa mga obligasyon nito sa bahay na dapat gampanan ni Priya bilang kanyang may bahay. Pinagre-resign na nga siya ni Rajesh pero tumanggi si Priya. Nagpaubaya na siya na hindi tanggapin ang promotion kaya hindi na siya papayag na pati ang pagtatrabaho niya ay kailangan pa din niyang isakripisyo. Sa paglipas ng ilang buwan ng pagpunta sa gym, napansin ni Priya na unti-unti nang gumagaan ang kanyang pakiramdam. Pero magkaganon man ay nais pa niyang matuto ng tamang pangangalaga sa kanyang katawan, kaya naisip niyang mag-hire ng personal trainer. Dito niya nakilala ang isa sa mga sought-after na personal trainer ng gym na si Arjun Kapoor, 28 anyos. Malakas ang kanyang pangangatawan, ngunit higit pa sa muscles ang kanyang ipinagmamalaki. Kilala kasi si Arjun bilang professional at maginoo. Walang mali siya sa kanyang trabaho. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at ngayon, nagsusumikap na mag-ipon para sa kasal nila ng kanyang nobya na 3 taon na niyang karelasyon. Ang kanyang mga mata ay laging may ngiti. Ang kanyang boses ay laging may lakas ng loob. Para sa mga kliyente, siya ay coach at isang inspirasyon. Sa paningin ni Priya, si Arjun ay kaibigan at tagapaggabay sa kanyang fitness journey. Ngunit sa isip ni Rajesh, siya ay karibal. Nang malaman ni Rajesh mula kay Priya na nag-hire siya ng personal trainer para sa kanyang fitness goal, kinabahan agad si Rajesh. Alam niyang madalas na lalaki ang mga personal trainer sa gym na iyon. Kaya tinutulan niya ito at sinabing hindi na kailangan ni Priya ng trainer dahil maganda na ang kanyang katawan at malusog naman siya. Pero ang totoo ay natatakot siya sa maaaring mangyari kapag nagkakasaluhan si Priya at kanyang trainer. Dahil doon ay muli na namang nakaramdam si Priya ng paninikil mula sa kanyang mister. Ganun pa man ay itinuloy ni Priya ang pagkakaroon ng personal trainer. Mula noon, nagsimula ang pagmamanman ni Rajesh. Hinihintay niya sa labas ng gym ang kanyang asawa. Minsan pumapasok siya, nagkukunwaring nag-workout at palihim niyang sinusundan si Priya, umaasang mahuhuli niya ang dalawa sa akto. Ngunit wala siyang nakitang masama. Walang pagtataksil, walang kahit na anong kilos na nakakaselos. Si Priya ay walang ginagawang mali. Si Arjun ay nananatiling profesional. Ngunit sa isip ni Rajesh, sapat na ang mga ngiti at tawanan upang maging ebidensya ng pagtataksil. At ang selos na iyon ay unti-unting naging deliryo. April 15, 2023,
Isang gabi ng tag-init sa Mumbai. Mahalumigmig ang mainit na hangin kasabay ng init ng ulo ni Rajesh. Dumating siya sa gym. Tahimik na nagpalista sa reception na parang malalim ang iniisip. Sukbit ang isang duffel bag na itim. Naka-shorts at naka-dry fit ng t-shirt at naka-rubber shoes na puti. Sa kanyang itsura, iisipin ng lahat na ang pakay niya sa loob ay magpapaganda ng katawan. Lingid sa kaalaman ng lahat na sa loob ng kanyang bag, nakaipit ang isang patalim. Sa loob ng gym, normal ang gabi, katatapos lamang ng 1-hour session ni Priya at Arjun. Nagpaalam na si Priya kay Arjun na magtutungo na ng shower room para maligo at umuwi. Tumango lamang si Arjun para maghanda naman sa isa pang kliyenteng kasunod ni Priya. Ito na ang huli sa araw na iyon bago siya maligo at gawin ang kanyang administrative task bago umuwi. Ito ang kanyang routine araw-araw. Sa women's locker room, si Priya ay papasok na upang maligo. Ang amoy ng sabon at shampoo ay naghalo sa malamig na tiles ng sahig. Sa male locker room, si Arjun ay nag-aayos ng kanyang gamit. Ang tunog ng locker na bumubukas at sumasara. Ang mahinang musika sa gym floor ang tanging ingay. Sa di inaasahan, biglang sumulpot si Rajesh sa harap ni Priya. Nanginginig, itinutok ang patalim sa dibdib ng asawa. Napasigaw si Priya sa labis na pagkagulat, pero nanaig ang labis na takot sa maaaring gawin ni Rajesh sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit umabot sa ganoon ang labis na pagsiselos ni Rajesh. Iginiya siya ni Rajesh sa locker ng lalaki at doon, kitang-kita ni Arjun ang papalapit na panganib. Itinulak ni Rajesh si Priya palayo at saka inundayan si Arjun. Mas matangkad si Rajesh kay Arjun at kahit batak ito sa gym, kinulang ang kanyang lakas para labanan ang galit na si Rajesh. Pilit nagpapaliwanag ni Priya, subalit bulag at bingi na si Rajesh sa kanyang pakiusap. Nilukob na siya ng labis na selos at tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Walang itinira si Rajesh sa dalawa. Pagkatapos kay Arjun ay si Priya naman ang kanyang hinarap. Walang ibang tao noon sa loob kaya naging madali kay Rajesh na isagawa ang kanyang plano. Bahagyang sinaktan pa ni Rajesh ang sarili para magmukhang self-defense ang nangyari. Nagkalat ang dugo sa puting sahig. Tanda ng krimeng naganap. Huli na ang lahat nang dumating ang security at naitawag sa pulis ang nangyari. Sa loob mismo ng locker room, hindi umalis si Rajesh. Inabutan pa siya doon ng mga pulis. Duguan at nakatulala. Tahimik siyang sumama sa mga pulis at inamin ang krimen. Sinampahan siya ng kasong double murder. Ang dating matagumpay na IT expert ay tahimik na nakakulong. Nawala ng kalayaan at minamahal. Argumento ng kanyang depensa na wala sa tamang pag-iisip si Rajesh nang gawin niya ang krimen. Subalit hindi umayon dito ang husgado at iginawad ang sentensyang habang buhay na pagkabilanggo. Bagamat umapela sila sa desisyong ito, hindi mababago ang katotohanan na hindi na niya mababalikan ang dating buhay na minsang kinainggitan ng karamihan. Kung naging open-minded lamang sana siya at minahal ng tama ang kanyang asawa at nagtiwala, hindi sana mauuwi sa masaklap na kapalaran ang kanyang buhay at hindi naisakripisyo ang buhay ng iba dahil lamang sa makitid na pag-iisip. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong kwento, maaari kang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.